morning mga breeder! Nandito tayo ngayon sa San Capa Game Farm sa Dagatan, Dolores, Quezon. Tara, silipin natin yung mga manok. Let's go! Ako po si Roy Reyes, isa po sa may-ari ng San Capa Game Farm. Punta na po tayo dito sa aking farm. Mga bloodline mo dito pare sa yung San Capa Game Farm? Meron tayong Fantastic Dome, may mga Gilmore Sweater, Gilmore, 5K Sweater, YLH, nakakross tayo sa Gilmore. Kaya gano'n natin mga bloodline. Saan galing yung mga materials mo? Umpisahan mo natin sa yung mga bulik. Ang bulik natin galing kay Parin Paulo, Jonglay, sa PA Fantastic Game Farm. At saka yung ating 5K Sweater, binigay din sa atin yan. Sa kanya din natin ginawa. Yung mga Gilmore, kasi dati pa nakikita ko na yung Gilmore. Yung Gilmore, sa Paul, lalo nga, bloodline natin yan. Yan galing kay Sir JC, Dimapelix na Big Strong, Game Farm. Sabay, meron din tayong YLH natin galing kay Boy Silving ko, ang garator natin. Pare, nagsishare ka ba ng mga materials mo, yung mga process mo? Materials, may mga materials tayo. Pure na Fantastic Dome, pure 5K. Yung Gilmore, meron din tayong pure. Sabay, ang mga process natin, may Gilmore Sweater, YLH, cross ng Gilmore, cross ng Gilmore Sweater. May FB page ka pare, para kung sakali may gustong mag-avail, makapag-message sila sa iyo direct. FB page namin na San Capa. San Capa. Yan si Erpat. Yun mga ka-breeder, makakausap natin dito yung partner breeder ni paring Roy, si pare paano? Erwin J. Yan, Erwin J. Hawak na yung pure 5K sweater na galing pa sa range. Pare, anong ginagamit nyo? Bakit? Healthy, ganda ng mga bundot nila, malulusog sila. Suporta lang ng vitamins pare, lagi mo sisa, titignan mo sila, lagi mo monitor, baka mo nagkakasakit, baka mo natamlay, tubig, lagi mo din titignan, pagkain, bawal marutog. Ayun mga breeder, pwede ka ba pare magpayo sa mga mag-uumpisa na mga kabakal breeder natin, kung anong magandang bloodline ang umpisahan, kung anong mga diskarte mo, pwede itip sa nila. Sa mga gusto magsimula pa lang, umpisahan nyo na sa tama. Nakagad ng materyales kasi yun na rin naman nakakainin ng pangit at magandang manok. Yun na rin nakakainin ng manok eh. Kaya umpisa pa lang, kung kayo ng maganda, tama. Sa piliin talaga yung magandang materyales. Para sulit ano? Sulit talaga, oo. Kasi kung gagas din. Oo, tsaka tiwala lang yan. Tiwala lang sa inyong sarili. Sa partner ko kay paring Roy, kailangan lagi mo sasabihin ko nung problema. Yun, maganda dapat open kayo ano. Kaming komunikasyon maganda. Lagi siya napunta dito, kita naman napakagandang isang halimbawa yung gusto mo umpisa. Yung sarili naman, wala namang problema. Pag sarili mo, gastos ka, tulong po kayo. Ngayon, partner kami ni paring. Mas maganda. Kasi dalawa kayong nagalaw dito ano. Kaya mas tutok yung alaga, mas quality, mas healthy. Salamat pare. Salamat pare. Yan mga ka-breeder, isang silip pa sa munting manukan ng ating kumpare na si paring Roy ng San Capa Game Farm. Yan. Quality mga ka-breeder yung mga manok dito. Yan. Yung national niya para talagang local o early bird, talagang healthy, magaganda. Yan. Mga ka-breeder dito sa Dolores, napakadaming manukan. Mag-ikot-ikot lang kayo o kaya panoodin nyo yung vlog ko mga ka-breeder. Marami kayong pwede pagpilian dito sa bayan ng Dolores kasi mga breeder dito talaga marami talaga nag-aalaga dito, maraming breeder. Tapos hindi nakakaalam, dati nandito si Mang Eddie sa Santa Lucia. Doon mas natuto ang mga tao sa pagmamanok. Hindi lang basta pagmamanok mga breeder kasi dito dati ang pagmamanok parang style sugal lang. Ngayon mga breeder, sa paglipas ng panahon nagiging negosyo to mga breeder, na nagiging kaagapay natin sa buhay natin mga breeder. Kagaya ko mga breeder, wala na po akong trabaho. Sa munting manok ko na lang po pinapaikot yung buhay namin. Mga breeder, doon na rin ako kumukuha ng pangkain namin.
pampatuka, ayan. Minsan nagigipit, kailangan nating manghiram. Ang maganda doon mga breeder, kapag nakapagbenta tayo, nakakabayad naman tayo. Ayun. Pero dito sa mundo ng pagmamanok mga breeder ay talagang sikapan to, tiyagaan, at talo inip mga breeder. Pag nainip ka, siyempre mapapabenta ng mura. Kapag ka quality at maayos, hindi ka nainip, napaganda mo ng maayos, maganda naman yung maging kapalitan ng mga breeder. At katulad nga ng sinabi nung ating partner breeder ni Paring Roy, na mag-umpisa tayo sa tama, kasi kung ano yung tuka na maganda, hindi ng tuka ng pangit. Kaya yan mga breeder, kayo na po ang bahala kung i-apply nyo yung sinabi ng ating kaibigan na si Jay, o kung hindi, nasa inyo mga breeder. Ang resulta naman, kayo na yung makakapagsabi, o kayo na yung makakakita ng resulta kung i-apply nyo o hindi. Ayun mga breeder. Mga breeder, dito na naman natin yung mga pure na bulik dito mga breeder. At yung mga bulik dito ay galing kay Fantastic. Yan. Bali malulupit yun mga breeder, yung mga bulik niya. Yan. Napakatagal na akong iniimbitahan dito, kaya lang kapag pupunta tayo, pag hindi siya may laban, masama naman yung panahon. Kaya nung gumanda ang panahon, wala siyang laban, pinuntahan agad natin. Tara, tingnan natin yung mga bulik niya. Pare, anong hawak mo na yan? Fantastic Dome, pare. Pure, yan. Pure Dome. Text nga natin pare. Ano pare, napakalaki ng katawan niya na. Napakaganda. Ano yung gagamitin niya sa breeding? Oo pare, magagamit niya itong darating na breedingan. Early bird no? Early bird. Yan. Sasalang na to. Magagamit ito, mga pa-training na to. Pa-training na. Yan. Ayan mga breeder, hawak niya naman ng pure pa rin mga breeder. Pure. Napansin ko mga breeder, sa mga pure na dome, ganun yung kulay no? Pag napaka-cross sila, nagiging pula. Medyo na pula, na-focus sila sa sweater no? Sweater. Yan, nagiging pula. Paring Brian, ano yung hinahawakan mo yan? Pero parang national ni Paring Roy. Tingnan mo naman ang national. Sweater din. Gilmore sweater. Kurso na. Makakit. Tingnan mo lumakad. Ang arte. Nakatiada na ako. Kursunada mo pare? Saan ha? Ari pera. Ang ganda ang katawan. Mga sinabi na yan. Pare, nakikita ko yung sa mga video nyo, sa upload nyo, meron kayong inilalaban na brass back. Saan nang galing yun? Sa pinaparing Roy na bloodline yun sa kanila mismong Gilmore. Sa Gilmore, ano siya, meron siyang lumalabas na brass back. Talaga sa Gilmore. Parang taon-taon na no, kada breed meron lumalabas na. Taon-taon ganun. Saka ang maganda dito, mga breeder, brass back, talaga nananalo. Tapos ang tagal sa basaan mga breeder, kapag medyo alanganin, ayos. tibay sa basaan. Tulad na ng huling laban namin, mga breeder, talagang nunahan siya talaga ng bulong-bulan. Wala na, pero nanalo pa. Ayun. Pwede niyong panoodin yung mga laban niya sa kanyang FB page, no? Nakikita niyo sa San Ka Pa Game Farm. Yan, ito yung page niya. Yan. Ito mga breeder, isa pang pure na dome. Fantastic dome. Napakagandang manok mga breeder. Yan mga breeder, ito ay isang yellow-legged hatch. Yan. Ito po ay national mga breeder. Baka po akala nyo early bird o local, national po ito. Yan. Tingnan nyo po yung buntot at saka balahibo, talagang buong buo na. Saka napaka-healthy mga breeder. Ang ganda. Sili pa tayo ng iba mga breeder. Yellow-legged hatch. Ito yung Gilmore niya mga breeder. Typical na Gilmore na dark. Yan. Hikom. Ganda ng buntot. Yan. Mga breeder, Gilmore sweater. Yan. Ito yung mga favorite nating kombinasyon ng manok. Ito rin yung mga crosses nila dito, Gilmore sweater. Mga breeder, bagong huli sa range. Yan. Pure 5K sweater. Ito. Yan. Bagong huli lang ito mga breeder. Kaya panali na to sa akin eh. Napakaganda mga breeder oh. Matured na matured yung mga national niya mga breeder oh. Ayan, national band. Ayan mga breeder. So mga breeder, dahil certified battle cock user sila, binigyan natin sila ng mating. Ayan.
Battle Cup. Ayan. Ayun, paano mga breeder? Hanggang dito na lang. See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Iyong.